Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Namumuno at naghahari. Salamat sa iyong anak. At kami ay nangagkakatipon upang tanggapin ng bawat isa ang tustos, probisyon sa lahat ng aming kailangan. Ang tanging alam lamang namin kailangan namin ay yung kayang abutin at arukin ng aming isipan. Ngunit, alam mo ang kailangan namin, hindi lamang ngayon, kundi sa hinaharap. At kami ay inihanda mo bago pa dumating ang kaalaman namin sa aming kailangan, ito ay nakahanda na. Kaya, buong kasabikan na kami ay nagsasama-sama upang ikaw ay parangalan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, kailangan po yung excitement ay laging bumubukal sa ating kalooban. Kailangan pong lagi kang excited at laging meron kang malaking inaasahan na panibagong gagawin ang Diyos. Tatlong uri po ng panalangin ang nais kong inyong matutunan ngayong sandaling ito. Ang unang uri ng panalangin ay inquiring prayer at ang pangalawa ay warfare prayer. At ang pangatlo ay conquering prayer. Kailangang nalalaman natin ang ginagawa ng Diyos sa bawat araw. At kapag naunawa natin ang ginagawa ng Diyos, laging tandaan mo po, ikaw po ay bibigyan niya ng katapangan para iyong angkinin yung mga pagpapalang kanyang ginagawa sapagkat ito ay laan para sa mga umiibig sa kanya. Tanong, kayo ba'y umiibig kay Jesucristo? Kaya humanda ka sapagkat ngayong umagang ito, ikaw ay kakatagpuin ng Diyos sa punto ng iyong pangangailangan. God will meet with you at the point of your need. Kaya lagi pong may laan ang Diyos na pagpapala. At ito ay laging bago. Kaya nga po, ang titulo ng mensahe, When Jesus is preached, strange things follow. Kapag si Jesucristo ang ipinangaral at kapag siya ay naipangaral na, mga kamanghamanghang mga bagay ay kasunod kapag pinaniwalaan ang Panginoong Jesucristo. At kung atin pong mauunawaan, ikaw at ako ay labis na iniibig ng Diyos. Kailangang paniwalaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mong lubhang pagtititingnan ng iyong mga kabiguan. Huwag mong lubhang ikabibigat ng iyong kalooban ang kahirapan. Sapagkat sa tuwing tayo ay kakatagpuin ng Panginoon, laging tatandaan natin na may layunin ang lahat ng nangyayari sa ibabaw ng lupa at maging sa ating personal na buhay. Kaya napakahalaga po ng inquiring prayer dahil magtatanong ka.
hindi isa kung bakit nangyayari yung nangyayari, kundi ano ang ginagawa ng Diyos sa nangyayari sa ating buhay. At laging tatandaan natin na merong magandang plano ang Diyos para sa kanyang sarili. At ikaw at ako ay kasama doon sa planong yun. Kaya kailangang magtanong tayo sa Diyos kung ano ang ating bahagi doon sa plano ng Diyos. At ano ang plano ng Diyos? Na walang isa mang mapahamak. Lahat ay maligtas. At ano ang layunin ng pagliligtas? Dahil nais ng Diyos na lahat ng tao ay makasama niya sa panahon ng kanyang paghahari. Kaya kung makikita po natin, kailangan ikaw ay laging namamangha sa mga bagong ginagawa ng Diyos. Kadalasan po tayo ay nasanay na sa ating pang-araw-araw na buhay. Basta pag nagising ang karaniwang tao, ang hawak agad niya ay mainit na kape. At siya nagmumuni-muni kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit, kapag ikaw po ay maalam sa Diyos, pagmulat ng iyong mata, ikaw ay puno agad ng isipan ng Diyos. At kung papansinin po natin, 40 taon si Moises na mataas ang pamamahala at pamumuno sa Ehipto. Pero nung makita niya ang plano ng Diyos, magkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay kapag nakita natin, natuklasan ang plano ng Diyos. Hindi plano ko, hindi plano mo, yung plano ng Diyos. At nasa gayon, maunawa mo kung ano ang iyong gagampanan dun sa plano ng Diyos. Nandun po ang tagumpay. Tuklasin ang plano ng Diyos at malalaman natin ang bahagi natin dun sa plano ng Diyos sapagkat dun sa paggawa sa plano ng Diyos, dun po may provision at may supply. Kaya, nung matuklasan ni Moises ang plano ng Diyos, siya po ay hindi natakot kahit siya ay kamuhian ng paraon. At ang naging hatol sa kanya ay banishment. Yun pong banishment ay siya ay itaboy sa disyerto para mamatay. Subalit, laging tatandaan po natin, kapag ikaw ay umakap sa plano ng Diyos, hindi ka po mamamatay hanggat hindi mo natatapos yung iyong divine assignment doon sa plano ng Diyos. Kaya tayo po'y buhay dahil hindi pa natin tapos ang ating assignment. Yun po ang isang napakatibay na katibayan. At kaya ka narito dahil itinakda ka ng Diyos para matuklasan mo kung ano yung kulang sa iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Kanya. At ang karagdagang 40 taon doon sa disyerto ay isang pagsasanay upang basagin ang tiwala ni Moises sa sarili. Mapanganib po kapag sa sarili tayo nagtiwala. Binasag ang kanyang mga technical understanding about so many things. Binasag. Dahil hindi makikita ng isang taong hindi basag ang plano ng Diyos. At pag sinabing basag, ang ibig sabihin ay wala ng pagtingin pa sa sarili, kundi lumipat na sa pagtingin ay sa Diyos. Kaya kung mapapansin po natin ang ating pagtatagumpay kapag tayo po ay pumasok sa plano ng Diyos. At dahil siya ay basag na, ang na-develop kay Moises ay panggigilala sa mga bagay na hindi niya kayang abutin ng isipan.
Kaya nga, nais kong inyong maunawaang mabuti. Kapag ikaw po ay maalab ang pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo, ikaw po'y laging mahihikayat ng mga kababalaghan. At ang kababalaghan po ay walang karunungan ng tao na makapagpapaliwanag dito. Ngayon pa lamang ay may nangyayari na sa iyong buhay. Amen? May nangyayari na sa iyong katawan. Ngayon pa lamang. Amen? At ito'y hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Yun lamang presensya mo dito ay may ginagawa na sa iyo ang Diyos na pambihira. Sapagkat kaya pambihira dahil hindi mo madadama at hindi mo maunawaan, pero may nangyayari na sa iyo dahil ang salita niya ay iyong naririnig. Kaya't nung makakita siya ng apoy sa buses, nakita niya apoy. Pero kakaibang apoy ito. Hindi natutupok yung mga puno at dahon at siya'y lumapit. Kailangan po na makakita ka ng kababalaghan para pansinin mo ang Diyos. May mga pagkakataon po sa Biblia na ang Diyos ay nagpadala ng salot, ang Diyos ay nagpadala ng kabiguan. Sa Book of Amos, sinalot ko kayo, pero hindi kayo nagbalik loob sa akin. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Hinayaan kong magkaroon ng tagtuyot at taggutom, pero hindi kayo nanumbalik sa akin. Sa makatwid, ang lahat ng pagsubok ay para tayo manumbalik sa Diyos. At ano po ba ang pananumbalik sa Diyos? Doon po papasok yung inquiring prayer. At kapag sa iyong panalangin ay natuklasan mo ang gusto ng Diyos sa iyo, ipakikipaglaban mo po yung iyong natuklasan. Amen? Ipakikipaglaban mo po, maninindigan kang magpapatuloy ka doon sa natuklasan mo sapagkat may mga bagay na iiwan ka. Amen. Hallelujah. At mauunawa po natin na kinausap ng Diyos, doon nagpahayag ang Diyos kung ano ang papel na gagampanan ni Moises. Yan, nais kong ipaunawa na merong gusto ang Diyos na sabihin sa iyo. Kapag natuklasan mo ang gusto ng Diyos sa iyo, laging tandaan mo, kailangang mapaniwalaan mo that your name is written in the book of life. At itong pangalan natin nakatala na sa aklat ng buhay bago pa likhain ang daigdig at lahat ng sangnilikha. Kaya kung ikay maniniwala na ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay, kung ikay maniniwala, huwag mong pakikiramdaman ang iyong sarili. Huwag mong isipin ang iyong karupok at kahinaan. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa para ikaw at ako ay maging karapat dapat sa Kanya sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Amen po ba? Kaya huwag ka nang magsisikap pang maging banal sapagkat hindi mo maaabot ang kabanalan. Ang kabanalan ay regalo at kaloob ng Diyos.
Ang katwiran ay regalo at kalooban ng Diyos. You don't have to work for a gift. Eto, tatanungin ko po kayo. Pag sinabi ko sa inyong ririgaluhan kita sa birthday mo, maghahanda ka ba ng pera para doon sa regalong yon? Hindi po. Ang iyo lang ihahanda ay tumanggap. At yun po ang kabanalan. Yun po ang katwiran. Yun po ang awa. Ang gagawin lang natin, tanggapin at paniwalaan mong araw-araw ang awa ng Diyos ay kasama mo. Araw-araw ang habag ng Diyos ay kasama mo. Huwag kang magsasabing kahabagan mo po ako. Nasa iyo na yung habag. At ang gagawin mo lang ay pasalamat. Huwag mong hihingi ng mga bagay na nasa iyo. Amen? Salamat po sa iyong awa na kasama ko 24 oras araw-araw. Salamat po sa iyong habag na kasama ko 24. Salamat po sa iyong kaaliwan na kasama ko 24 oras araw-araw. So kung alam mo yung kasama mo, kung alam mo yung regalo mo, kung alam mo kung ano ang nasa iyo, hindi mo nahihingin yung mga bagay na nasa iyo. Amen? So kaya nahikayat si Moses dahil hindi niya alam kung ano ang isusunod niyang gawin dun sa plano ng Diyos na kaniyang kinagiliwan. At dahil nga hindi niya alam, kaya may pagsubok. Sa kamangmangan, tayo idinaraan sa pagsubok. Sapagkat tuturuan tayo para matuto at nang sa gayon, mawala tayo sa kawalan ng bunga. Ang tao po, kaya naman istambay ang marami. Bigyan mo ang lahat ng mga kabataan ng hanap buhay. Magkakaroon sila ng panibagong pangarap sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng pangarap sa kanilang puso at magkakaroon sila ng pag-asa. Kaya napakahalaga po at bigyan mo ng pagkain ang mga tao sapagkat pag kumakalaman sikmura, iba ang naiisip. At kapag ang tao ay takot na mabuhay, siya po ay magsusunod-sunod ang disappointment, sadness. At kapag ang tao po ay disappointed, hindi po siya makakapag-isip ng mabuti. Laging aalalahanin niya ang sama ng loob niya. Subalit nais kong inyong maunawaan na ang Panginoong Hesukristo sa Luke chapter 5 verse 26. Luke 5:26. Kailangan po na matutunan ninyo at kilalaning personal ang Panginoong Hesukristo. And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, "We have seen strange things today." At silang lahat ay nanggilalas at pinarangalan nila ang Diyos. At napuspos sila ng takot. Takot sa Diyos. Sapagkat nakakita sila ng mga kababalaghan nung araw na yon. Kaya nga kung titingnan po natin, namangha si Pedro at ang mga kasamahan niya. Dahil nung sundin nila ang utos ng Panginoon, nagkaroon sila ng maraming huli at halos 2 barko ang lumubog sa dami ng isdang kanilang nahuli. Araw nung mangyari yun. Yun yung dahilan kaya sila'y namangha at nagkaroon ng takot sa Diyos. Si Tomas, nung sabihin ng Panginoon, dahil wala siya nung ang Panginoon ay magpakita sa mga alagad, at siya nagsabi sa kanya mga kasamahan, hindi ako naniniwala si Jesucristo ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Maniniwala lang ako kapag nadampian ng daliri ko ang mga sugat niya sa tagiliran at kamay. At wala ang Panginoon nung sandaling siya ay magsalita at nung
makatagpo niya ang Panginoon, tumasali ka at ilagay mo ang daliri mo sa mga sugat ko. Siya'y umiyak. Siya'y umiyak sapagkat ang sabi niya, My Lord and my God, I am not worthy. So, pansinin po natin, ang isang taong hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo, ang nararamdaman niya at ang naisipan niya, siya'y hindi karapat-dapat. At sino ba sa atin ang karapat-dapat? Hello? Kaya pag natanggap mo ang iyong kalagayan at ikay lumapit sa Panginoon na hindi mo iniisip ang marumi mong nakaraan, hindi mo iniisip ang mga kasalanang iyong nagawa, sapagkat nung magawa natin yun, wala sa atin si Hesukristo. Kaya nga si Hesukristo ay nagmimithi na siya ay ating tangkilikin at tanggapin. At doon magsisimula ang mga kababalaghan sa ating buhay. Kaya kailangang personal na kilalanin ng tao ang Panginoong Hesukristo. Kung si Moses ay nagulat sa ilang, doon sa Ilog Jordan habang nagbabautismo si Juan Bautista, nakita niya na katulad ng isang kalapati ay bumababa ang banal na Espiritu sa Panginoong Hesukristo. At narinig ang isang tinig na nagpapatotoo na nagsabi, kanina habang ako ay nagbubulay, sabi ko, Panginoon, ano po ang tinapay na aking dadalhin sa mga kakain mamaya? Dito nga po sa kongregasyon. At biglang dumaan ang isang jet plane o isang aeroplanong pampasahero siguro yun, hindi ko kita dahil ako nasa loob ng bahay. At normal na yon dahil yung lugar namin ay, kapag ikaw po ay sumakay ng eroplano, ang approach po sa runway ng NAIA ay Antipolo o kaya ay Cavite. Yun po ang approach. At pag marami pong nasa sa tarmac, marami pong waiting na mga eroplano, umiikot po yan at dumaraan sa lugar namin. At ang sabi ng Diyos, naririnig mo ba yung ugong ng eroplano? Sabi ko, opo. Ilang makina ba yun at saan galing yung tunog? Isip-isipin mo po. Nais kong inyong makita ang hiwaga ng likha ng Diyos. Pag ikaw po'y nasa airport, hindi po ganong kalakas ang tunog ng makina ng eroplano. Bakit naman pag nasa kalawa ka na, nakatutulig yung tunog? So, ang ibig pong sabihin, totoo ang natuklasan ng mga scientists that sound travels 186,000 kilometers per second. Yun pong decibel, yun pong unit ng tunog. Mabilis pong maglakbay ito. Kaya't yung dalawang makina lamang ng jet plane ay napakalakas ng tunog. Bakit po? Sapagkat tandaan mo po, kapag tumaas na po ang altitude, yun po ay nagiging vacuum. Kaya ang lakas ng sound ay gano'n na lamang. Mahiwaga po ang ating paligid. At sa paligid natin, nandun ang ating mga biyaya at pagpapala. Kaya kailangan ang puso mo't isipan ay dalisay. Nang sa gayon, ito'y masidla ng Diyos ng karunungan sapagkat mula sa Diyos lamang ang karunungang ating gagamitin para tayo'y mabuhay. Ang sabi ng Diyos sa isang bahagi ng Biblia, sa Book of Deuteronomy, if you will serve me and fear me, I will be your light, and I will be your length of days. Kapag pinaglingkuran at sinamba ang Diyos, siya ang magiging buhay ng mga sumasamba at naglilingkod. At ang araw ay kanyang pahahabain. Nakarinig ka na ba ng salitang napakabilis naman ng maghapon? Wala pa akong nagagawa. Kaya mabilis dahil wala siyang ginagawa. Ano po?
Pero kapag may ginagawang tama, ito po ay magiging kapaki-pakinabang. Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang makarating ka dun sa amazement. Kapag ikaw ay laging handang magulat sa Diyos, dahil laging may gagawing kagulat-gulat ang Diyos araw-araw. Purihin ng Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. Hangad po namin na kayo ay maging patuloy na mapagpala ng palatuntunang ito at maraming maabot at maligtas at makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. At para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng mga partners, covenant partners, faith partners at financial supporters para maipalaganap ang mabuting balita. Marami pa po tayong dapat maabot, 7,107 islands all over the Philippines and neighboring countries sa Asia. We need a tremendous financial effort para po sa continuity ng gospel, ang salita ng ating Panginoon. At para po sa inyong mga kaloob na ibibigay for 1,000 pesos, padadalhan po namin kayo ng isang relos na ito ng Great Day to Live para kayo ay alalahanan na ang bawat oras ay mahalaga, ang bawat oras, libo-libo ang namamatay at kailangang makarinig ng mabuting balita. Kaya sa inyo pong ipapadalang 1,000 pesos, papadalhan po namin kayo ng relos na ito, door to door, right at the very doorstep ng inyong tahanan. Just deposit 1,000 pesos sa mga details na nakikita nyo sa screen and we will send you this watch right in front of your doorstep. Salamat sa inyong pagtugon. Together, we are partners, we are co-laborers, and let us reach out the lost for Jesus and let Jesus be known that He is the way, the truth, and the life. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Kaya nga, ihanda mo ang iyong sarili. May ginagawang kagulat-gulat ang Diyos sa bawat araw. Amen? If Jesus is preached, magkakaroon po ng strange happening sa iyong buhay. Kapag iyong tinangkilik ang Panginoong Jesucristo na aking ipinangangaral, magkakaroon ng mga himala at magkakaroon ng mga supernatural na pagkilos ang Diyos sa iyo. Ngayon pa lamang, ikay pinagpapala na ng Diyos. Ngayon pa lamang lumalakas na ang iyong buto at kasukasuan. Ngayon pa lamang naaayos na ang buo mong kalamnan. So hindi sa ating kagalingan, kundi sa kaniyang kagalingan. Kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa tinig na narinig ni Juan Bautista, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ganun lang po ang narinig niya. Ito ang pinaka-iibig, ito ang pinakamamahal kong anak. Sa Kanya ako'y labis na nasisiyahan. Kaya pag inibig ng tao sa Jesucristo, yung labis na kasiyahan ng Diyos ay mapapa sa taong umiibig kay Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga, unawain nating mabuti, magpakaligaya ka kay Jesucristo. At dun sa Mount of Transfiguration, nakita ng mga alagad, si Pedro, si Juan at Santiago, nakita nila na hindi nag-iisang Panginoong Jesucristo nagliwanag doon sa kanilang harapan. At nakita nila nakausap ng Panginoong Jesucristo si Elias at si Moises. At ang sabi nila, "Panginoon, ipagtatayo ko namin po kayo ng tabernakulo.
igagawa kaya namin kayo ng inyong kubol para tigi-tigi sa kayo. At narinig nila ang tinig mula sa langit. At ang sabi ng tinig, katulad ng tinig doon sa ilog ng Jordan. Ang sabi, ito ang aking pinakaiibig na anak, at sa kanya labis akong nasisiyahan. Pakinggan ninyo siya. Wow, may karugtong na po. Pakinggan ninyo siya. Bakit doon sa unang pagsasalita ng boses ng Ama ay hindi sinabing hear Him? Sapagkat unawain po natin, kailangang matupad ang plano ng Diyos. Bagamat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, pero kailangan mabuhay siya bilang tao. At bilang tao, kailangan niya ang banal na Espiritu. Kaya makikita natin dito ang hiwaga ng aral tungkol sa tatlong persona sa isang pagka-Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. At doon sa Ilog Jordan, siya ay puspos ng Espiritu. At pagkalipas ng 40 araw, siya'y bumaba mula doon sa bundok ng pagsubok. Bumaba siya na puspos ng kapangyarihan. Bago siya umakyat, puspos siya ng Espiritu. At nung siya'y bumaba, puspos siya ng kapangyarihan. Ano po ang ibig sabihin? Kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, lumakad ka araw-araw na puspos ng Espiritu. At paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng Espiritu? Pagdaan mo sa sakit, ikaw ay manalig na ikaw ay tatanggap ng kagalingan. At pag natanggap mo ang kagalingan, puspos ka na ng kapangyarihan. At hindi ka na masisindak sa mga balita tungkol sa sakit sapagkat naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kailangang puspos ka ng Espiritu. At paano ka mapupuspos ng Espiritu? Umawit ka lagi sa Panginoon. Amen. Sumamba ka lagi sa Panginoon at ikay mapupuspos ng Espiritu. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kung nalalaman mo lamang na ang budget na inilagay sa iyo ng Diyos dahil napakalaki ng assignment ng bawat isa sa atin, huwag mong tingnan ang iyong kabuhayan o pagkatao pinag-aralan. Huwag kang tumingin doon dahil hindi mo matutuklasan ang plano ng Diyos sa iyong pinag-aralan. Ang plano ng Diyos ay ipakikita ng Diyos sa iyo at malalaman mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo. It's not us, it's Him all the way. Siya po ang gagawa. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Ang ipagmamalaki natin ang Diyos na humirang sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Ang Diyos ang pumili sa atin. Siya ang nagtalaga sa atin. Hindi tayo ang nagtalaga sa ating sarili. Kaya wala kang ipagmamalaki. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mai-stress. Bakit? Sapagkat alam mo na ang lahat Diyos ang namamahala, ang lahat Diyos ang pumapatnubay, at ang ating gawain, magpuri at magpasalamat. At habang ikaw ay umuunlad sa pagpupuri at pagpapasalamat, lalong dadaloy ang karunungan sa iyong buhay at lalong magiging kang napakatalino na makikita mo ang puso ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. You will discern the heart of things that happens around you. Magugulat ka po dahil ang Diyos po natin ay Diyos na kagulat-gulat. Our God is an awesome God. Amen? Kaya nga, sa unang himala, sa kasalan sa Kana, ang sabi ni Maria sa mga katulong sa kasalan, sundin niyo lang ang sinasabi ni Jesus. So kung nais makaranas ng himala, ang pagsunod kay Jesus ay napakahalaga. Amen? Ulitin kong muli, kung nais mong maranasan ang promosyon sa iyong buhay, sundin mo ang Panginoong Jesus. Huwag mong katakutan ang sinumang tao, sapagkat hindi sa tao magmumula ang iyong promosyon. Ang promosyon mo ay magmumula sa Panginoong Jesus. At kapag sinusunod mo ang Panginoong Jesus, magmamahal ka sa iyong asawa, magmamahal ka sa iyong mga anak, at wala kang hahangarin, kundi magandang kinabukasan ng iyong mga apo. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga ating unawain, kailangang ikaw ay mamangha. Sa Luke 4:32,
Kapag hindi ka namamangha, magiging malamlam ang iyong spiritual na buhay. And they were astonished. Yun pong astonished at amazed. Yun po ay halos magkatulad. And they were astonished at his doctrine, for his word was with power. At sila ay nanggilalas sa kanyang mga aral, sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Ano po ba ang salitang may kapangyarihan? Kung titingnan po natin sa Hebrews 4:12, ipakikita ko po sa inyo ang salita ng Diyos. At kailangang paniwalaan ninyo ang bawat salita ng Diyos na inyong maririnig. For the word of God is quick. Ang ibig pong sabihin ng quick, alive. For the word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So kapag ikaw po ay nakinig ng salita ng Diyos, makikita mo kung ang iyong isipan ay panig sa Diyos o hiwalay sa Diyos. So the Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita ng Diyos ay nakatataho o nakauunawa ng mga iniisip at layunin ng puso. Oh, glory. So atin pong pansinin, kapag ang iyong pangarap ay para sa iyong sarili lamang, ito, outright and forthright, sasabihin ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Ang pangarap na magtatagumpay lamang ay yung nakatingin sa kaluwalhatian ng Diyos at kapakinabangan ng sangkatauhan. Ang makasariling pangarap ay mabibigo. Sooner or later. Mga taong puno ng kayamanan, pero wala ang kaligayahan. Mga taong maraming achievements, pero walang kasiyahan. Sapagkat ang kasiyahan ay magmumula lamang ay sa Diyos. Kaya huwag kang tatrabaho dahil sa kikitain mo. Trumabaho ka dahil iniibig mo ang Panginoon. Dahil pag trumabaho ka sa pera, magiging kang magagalitin. Dahil gusto mong hilahin na matapos na yung iyong gawain. At susuway tayo sa salita ng Diyos. Ang taong tumatrabaho ay sa sweldo lamang is not willing and obedient. Alisan mo yan ng sweldo, hindi na yan magtatrabaho. Pero ang taong umiibig sa Panginoon, may allowance o wala, tutuloy yan. At ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala ng higit kaysa kayang ibigay ng sino mang pinakamalaking multinational company. Kaya nga unawain mong mabuti, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Higit na mas matalas sa tabak na magkabilay talim, at ito ay naglalagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu. At sa mga kasukasuan at sa utak sa buto. So pansinin po natin ang kalusugan natin, ang pagmumula na salita ng Diyos. Amen po ba? So kung nais mo na mawala ang stress, bagamat daraan tayong lahat sa stress, pero hindi tayo mai-stress. Amen? So pansinin po natin yung mga nagbubuhat ng mabigat, that is stressful. Pero yung stress ay kailangan para po ito ay lumakas ang mga muscles. Pansinin po natin ang violin. Kailangan i-stress mo po ang string. Dahil pag hindi mo po in-stress, kailangan yung elastic limit, yung elasticity ng spring, kailangan bagtingin mo po yon, and that is stress. Purihin ng Diyos, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Great Day to Live sa pangunguna ni Pastor Greg Durante at sa inyo pong mga kaloob na ipapadala na 1,000 piso. Padadalan po namin kayo ng special watches. It reminds you that every time is very precious. The time is running, we need to raise up a certain amount of money to reach out the lost at any cost. Kailangan po natin ang pagsasama-samang pagtutulong-tulungan upang ma-generate at ma-saturate natin ng lahat ng airwaves, radio and television, and keep on helping the needy, the poor, the kids, giving them school supplies and food for their basic
needs, suportahan po natin sila. Kaya kailangan po namin ng mga partners, prayer partners, and financial supporters. Kaya sa inyo pong mga ipapadalang 1,000 pesos, ito po yung sample. Suot ko po yung ating watch, Great Day to Live, personalized na relos. Ito po siya. You can see on the screen. At kung paano nyo po may papadala ang inyong mga kaloob, for every 1,000 pesos, we'll send you this watch na magre-remind po sa inyo, it's time to praise the Lord. God bless you as you desire. God will increase your life and you will have an abundant life. Remember, what you sow, you will reap. Doon lamang gumaganda ang tunog kapag tama ang kwerdas. Di po ba ang gitara? Pinahihigpit mo yan. Kailangan pag maluwag, ano ang tunog? Klang, klang, klang. Parang gano'n. Pero maganda ang tunog kapag ito ay under stress. Kaya kapag ikay under stress, ikaw ay aangat sapagkat ang tulong ay kukunin mo sa Diyos, hindi sa iyong sarili. Amen. Hallelujah. So, napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay iyong paniwalaan at ikay laging mamamangha. Alam mo, kung ikukwento ko ang ilang mga kamangha-manghang bagay na nararanasan ko sa ngayon, hindi ko kayang ipaliwanag. At hindi ko natatangka ay pang ipaliwanag, basta i-enjoy ko lang na ang Diyos ay nagagalak, na ang Diyos ay natutuwa sa buhay ng mga masunurin. Amen. At laging tandaan mo ang pagsunod, hindi na tayo'y tapat agad. Tayo nga ay pabago-bago ng isipan. Tayo nga ay pangako ng pangako sa Diyos habang tayo nasa bingit ng panganib. Pero pag nailigtas na tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Gayon pa man, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi tayo hahatulan ng Diyos habang ang mundo'y mundo at ang banal na Espiritu'y narito hanggat hindi nadadagit ang mga banal na nasa simbahan, hindi maaalis ang habag at ang awa ng Diyos. Kaya huwag mong kalilimutan na hindi kabutihan mo ang tinitingnan ng Diyos sa ngayon. Ang tinitingnan ng Diyos ay makita mo ang kabutihan niya, hindi ang kabutihan mo. Amen. Pag nakita mo ang kabutihan ng Diyos, doon magsisimula ang mga himala sa iyong buhay. At ikay iiyak at magsasabi, hindi ako, ikaw o Diyos. Hindi ako, ikaw o Diyos. Hindi ang kayamanan, ikaw, Panginoong Hesukristo. At ito ang katotohanan. At ikaw ay magiging buhay na patotoo sapagkat yung barong-barong na bahay mo, kung nasa barong-barong ka, ay mapapalitan ng isang napakagandang bahay sapagkat ang buhay mo ay sinasamahan ng Diyos. Oh, napakabuti po ng Diyos. Kaya kailangan ikay mamangha. Huwag kang tumingin sa iyong bayaran, tumingin kay sa Diyos na pinagmumulan ng pambayad. Amen. Huwag kang tumingin sa iyong kabiguan, tumingin ka sa Diyos na pinanggagalingan ng tagumpay. At kapag ikay nakatuon sa Diyos, aawit ka. At lalakad kang parang ikaw ay ballet dancer. Na parang ikaw ay laging lumulutang. Amen. Na parang ikaw ay laging namamangha sapagkat hindi mo kayang ipaliwanag at uulitin kong muli. Huwag mo nang alamin pa. Basta ikay iniibig ng Diyos at ang gagawin niya ay kababalaghan at kahindik-hindik na mga himala na hindi mo kayang ipaliwanag sapagkat pag iyong ipinaniliwanag, magmamalaki ka sa ganang sarili mo. At dahil nga hindi natin alam ang ipagmamalaki natin, ang Diyos, si Hesukristo ang may karunungan, si Hesukristo ang may kababalaghan, si Hesukristo ang may mga himala, hindi tayo. Oh, purihin ang Panginoon. At ang sabi ng Luke 4:37, kailangan ikay mamangha. Amen. At ang sabi po rito, and the fame of him went out into every place of the country round about. So sino po ang sumikat? Sino po ang naging tanyag? Si Hesukristo. Hindi ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Hindi si Brother Greg Durante. Si Hesukristo ang natanyag. Si Hesukristo ang ipinagmamalaki ng mga tao. Si Hesukristo ang sinasabi ng bawat labi. Si Hesukristo nga ay tunay na Diyos sapagkat nasaksihan mo na personal sa iyong buhay ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan pa ba na matutunan mo ang
mga panitikan ng Biblia? Kailangan pa bang matutunan mo ang malalalim na salita ng Biblia? Nais ko pong ipaunawa na ang pagkatuto ay kapag isinabuhay mo ang salita ng Diyos. The spiritual truths embedded sa salita ng Diyos. Ang spiritual na katotohanan ng nakatanim sa salita ng Diyos ay lilitaw kapag iyong isinabuhay. Kalabitin mo ang iyong katabi at sabihin mo, isabuhay mo ang salita ng Diyos. Maniwala ka, tinutustusan ka ng Diyos ng lahat ng perang kailangan mo. Maniwala ka na ipopromote ka ng Diyos, hindi na maraming araw. Kung ikay maniniwala ngayon na your promotion will come from Jesus, huwag ka nang magdadala pa ng regalo sa mga tao, ikay lumuhod at sa tuhod mo, ikay magpuri at magdiwang at ipagpasalamat mo na bago pa matanggap mo ang promosyon, mabuhay ka na sa promosyon. Amen? Amen? Pag naalaala ko nung ako ay unang mapuspos ng Espiritu ng Diyos, nasa sales po ako at milyon-milyon ang nakukuha kong PO, hindi sa karunungan ko, kundi sa karunungan niya. Before na ako ay nagbebenta, nung hindi ko kasama ang Panginoon, dinaraan ko sa iba't ibang paraan. Yung mga tinatawag na entertainment, dadalhin ko yung mga manager sa mga hotel, restaurant, at doon ko i-close ang deal. Pero nung ang Panginoon ang maghari sa aking buhay, hindi ko na ginawa yun kung saan ang lumalapit ang benta. At bakit? Kahanga-hanga ang Panginoong Jesus. Pati pera lalapit sa iyo kung ikaw ay tatangkilik sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa kabuuan, ang sabi ng Biblia, nung una, sa pamamagitan ng mga propeta, pumapatnubay ang Diyos. Nung una, sa pamamagitan ng pagkatuto sa batas, doon pumapatnubay ang Diyos. Pero ngayon, ang pagpatnubay ng Diyos, hindi na sa pamamagitan ng mga propeta at ng mga batas ni Moises, kundi sa pamamagitan na ng kanyang anak. So God will guide His people by only one, Jesus Christ. Because Jesus Christ is prophet, king, and priest. Siya lamang ang may katangian that He is king, na siya'y hari, at the same time, He is high priest, and at the same time, He is king, high priest, and prophet. Lahat ng sinabi ng Panginoon, iyong paniwalaan at gawin. At magaganap at mangyayari ang katuparan ng kanyang sinabi. Amen? At ano ang kanyang sinabi? May bago akong utos sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kilala mo ba yung iyong katabi? At kung kilala, idinadalangin mo ba yung iyong katabi? Iyo bang inilalarawan sa iyong isipan na yung iyong mga mahal sa buhay ay pinagpala ng Diyos? Yun po yung sinasabi tungkol sa utos ng pag-ibig. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyong sarili. Pag-ibig ko sa inyong sarili. Love one another as I have loved you. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat ang nasa sakdal na pag-ibig ay walang kinatatakutan at ang hindi natatakot ay hindi bugnutin. Tingnan mo ang iyong katabi. Bugnutin ka pa rin ba? Ano ang kinatatakutan mo sa buhay? Hello? Huwag mong ikahiya. Kung ano man ang hanap buhay mo at maliit ang sweldo mo, huwag mong ikahiya. Tandaan mo, ang paglaki ng sweldo ay mula sa maliit. Ang pag-unlad ay mula sa kahirapan. Ang pagtanyag ay mula sa paglilingkod. Kaya nga, unawain mong mabuti ngayong umagang ito. Ikaw ay nakatakda kung mawiwili kang sumampalataya kay Hesukristo. At pwede siyang magbigay sa iyo ng malaking pagpapala sa panahon na ang lahat ay naghihirap.
Pwede siyang makagawa ng panibago sa iyong buhay. Laging tandaan mo na hindi sa mga palatandaan nandun ang ating pagtitiwala. Ang pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. Amen? Let the weak say that he is strong. Oh, hallelujah. Sabihin ng mga mahina na siya'y malakas. Amen. Huwag mong sabihin at lagi ka nagpapatotoo. Matanda ka na kaya ikay nanghihina na. Yan ay isang kabaliwan. Kahit matanda ka na't nanghihina ka, sabihin mo, kay Hesus Kristo ako'y malakas. Kay Hesus Kristo ako'y malakas. Kay Hesus Kristo ako'y malakas. Kaya nangyayari na lalapastangan ang pangalan ng Panginoon dahil ang pinagmamalaki ng marami ay yung kanilang iniinom na herbal medicine. Ang pinagmamalaki nila ay yung yari sa iba't ibang bansa na gamot. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ipagmalaki mo ang Panginoong Hesukristo dahil higit pa siya sa gamot. Amen? Higit pa siya sa gamot! Sapagkat sa Hesukristo ang ating buhay, sa Hesukristo ang haba ng ating mga araw. Aalis ang sakit sapagkat hindi ito makakapamuhay kasama ng Panginoon. Kaya ipagsabi mo. Magtatapos ako sa isang patutuo. Isang hukom ang makamundo. Ito sa Amerika nangyari. At ipinatawag ang isang pastor, hindi sila magkakilala dahil siya ay hinilingan lang na idalangin yung judge. At kilala niya yung judge dahil sikat sa kanilang bayan sa Amerika. At laking pagkagulat niya sapagkat butot balat yung napakalaking huwes, butot balat at maiksi. At siya lungkot na lungkot dahil dahan-dahang kinakain siya ng cancer cell. At gusto na niyang iwan dahil alam niya ang buhay nitong hukom na ito. Makamundo at hindi kumikilala sa Diyos. Pero itinulak siya ng banal na Espiritu at pinatanggap niya sa Panginoon ng huwes. At matapos mapatanggap niya, siya nagmamadaling umalis at ang sabi ng banal na Espiritu, bumalik ka. At sabihin mo sa hukom na hindi lamang ako nagliligtas, ako ay nagpapagaling din. Woo! Glory! At ikinuwenta niya na si Hesukristo hindi lamang nagliligtas, si Hesukristo ay nagpapagaling din. Oh, hallelujah! At pinaniwalaan niya ang aral sapagkat sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon ngayon ko lang narinig na meron palang kagalingan kay Jesus. At yung huwes, nawala ang kanser at gulat na gulat ang ospital. At ang sabi niya, sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong himala. Grabe ang Panginoon ninyo. Kaya nais kong ipaunawa ngayong umaga, there is a miracle for you so that you will be astonished, so that you will be amazed. For the strange thing na mangyayari sa inyo, yung matagal na ninyong hinihintay, paniwalaan mo, basta pasikatin mo ang sikat na si Hesukristo sa iyong buhay, ang lahat ng nabinbin ay ibabalik sa iyo. Those that were lost will be returned to you 1,000 times. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Bow down your head, sabihin mo, ngayon na. Ibabalik sa akin ang lahat ng nawala. At ngayon na, mawawala ang sakit sa aking katawan. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. At sa Ama ang lahat ng kaluwalhatian. Amen! Hallelujah! Ang Diyos ay napakabuti.